Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin yung mga katabi po natin ng Happy Lord's Day. Sige po. Amen. Ngitian po natin. Tunay po na mahirap pong bumangon ngayong araw. Tama po ba? Pero amen. Nakabangon po. Puno pa rin po yung ating church. Kala ko po kanina magbubungi-bungi yung upuan. Pero praise God dahil marami pa rin po tayo at nagtagumpay po tayo sa unang laban. Palakpakan po yung Panginoon. Unang laban po yan kasi ang lamig po, di ba? Lamig, ang sarap pa. Parang, Lord, 5 minutes pa. Lalo na pagka hanggang Sabado yung trabaho mo, kaya pag may klase ka pag Sabado, kaya pahinga mo Sabado, di ba? Parang ang sarap i-extend nung pahinga. Pero praise God po dahil inuna po natin ang Panginoon. Sa umaga pong ito, at tandaan po natin na kapag inuna po natin ang Panginoon, may kalakip po yan na pagpapala mula sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman sa isang tao na dating hindi lang masama, kundi sukdulan yung kanyang kasamaan. Dahil siya po ay laban o sabihin na po nating enemy ng Kristyanismo o yung tinatawag pong ang daan or the way during that time. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay from persecutor o manguusig sa pagiging proclaimer. Paul's story of conversion. Alam nyo po, kapag nakita nyo po itong sign na to, next slide po, ano pong unang papasok sa isip nyo, lalo na sa mga nagdadrive, sa mga nagmumotor, nagdadrive po, pasok. Pag Pinoy po yan, may nakalagay na nga one way po, di ba? Madalas po sa mga sa mga daan, di ba, may one way. Ano po siguro dito sa Manila. Tapos makita mo nandun sa nagtatago yung traffic enforcer. Pagka pumasok ko doon, huli ka. Titikitan ka, di ba? Try po natin, Sabi po dito, pagka sinabing do not enter, ang mga tao, papasok pa din. No? Pagka sinabing wrong way yan, hindi. Alam ko yung daan. Tama yan daan natin. Minsan nga po, di ba, hindi naman laging accurate si Waze. Pero madalas po, lalo na ngayon, di ba, accurate na po si Waze. Kapag ikaw, alam mo yung pinuntahan, alam mo na, o napuntahan mo na yon, sabi, hindi, alam ko yan. Mas marunong ka pa sa Waze. Minsan po, di ba, nag-update yung road. May ginagawang daan, o kaya dead end doon. It doesn't matter kung gaano kalaki yung sasakyan mo, kung gaano kamahal, o kung sinasabi mo pang tama ka. Pag sinabing, do not enter, wrong way, ano pong gagawin mo? U-turn na. Hindi ka papasok. Hindi ka magpapatuloy. Pero minsan yung mga ito po, sabi po nila, mga kamote rider, di ba? Sabi po, hindi, may shortcut dyan. Di ba? May mga ganyan. Hindi, alam ko yung daan dyan. Baka may malusutan naman tayo dyan. O kaya minsan, hindi, layo ko na bumalik Pero minsan, kaka-wrong way natin, wrong turn, kakapasok natin sa mga maling daan, mas napapalayo ka sa destination mo. Imbis na sinunod mo na nung una pa lang, hindi, napalayo pa. Mahal pa naman po yung gasolina, di ba? Napalayo pa. Pero kahit sabihin natin sincere, o kahit sabihin natin sinasabi mo na hindi, tama to. Kapag ka mali, maliligaw ka lang. Hahaba lang. Tatagal lang. Pero talaga ang human nature, mga kapatid, tayo po ay pasaway. Huwag niyo pong tignan ang katabi niyo. Tayo po yun. Lahat po tayo. Madalas tayo po ay pasaway. And in Acts chapter 9, makita po natin, bago po yung lahat, mag-recap po tayo. Acts chapter 7, meron pong isang servant na ang pangalan po ay Esteban, or sa English, Stephen. So, nangaral siya sa buong kapulungan, sa templo, tungkol kay Jesus. Hindi po nagustuhan nung mga tao at ng mga Hudyo, yung kanyang pinapangaral. Kaya ang ginawa po sa kanya ay pinagbabato siya hanggang sa siya ay
mamatay. Nung siya po ay namatay, in chapter 8, mga kapatid, inusig ni Saul ang buong iglesia. Ngayon, ang buong iglesia po, ano pong nangyari sa kanila? Sila po ay nagkawatak-watak, naghiwa-hiwalay dahil sa takot at pangamba ng kamatayan. Nung sila po ay nagkahiwa-hiwalay, nung meron pong challenge na dumating, nag-grow yung Kristyanismo. At in chapter 9, yung unang taong umuusig sa kanila, si Saul, na later on ay mas makikilala natin bilang Pablo, ay kinatagpo ng Panginoon. And this is the moment na kung saan makikita po natin kung gaano ka-dedicated si Pablo sa kanyang misyon na usigin, patayin yung mga naniniwala kay Jesus. Ganun po siya ka-dedicated. Ganun po siya ka-sincere. To the point, mga kapatid, to the point na umalis siya sa sarili niyang bayan para pumunta sa isang lugar na sabihin na nating malayo doon sa kanyang lungsod upang habulin yung mga lalaki at babae na naniniwala kay Kristo. Ganun siya ka-dedicated. Alam niyo po ba, mga kapatid, itong si Saul, he was ravaging the church. Sabi po dito, parang leon. Para siyang tigre na talagang gustong lapain. Ganun po yung pagkakadescribe. At patayin. Kalagkarin, patayin, ikulong lahat ng mga naniniwala kay Jesus. Ngayon po, dito po siya, kung makikita niyo po yung mapa, dyan po siya sa may Jerusalem. Humingi po siya ng sulat in verse 1 at verse 2, humingi po siya ng sulat sa pinakapunong pari. When we say pinakapunong pari, high priest. Parang sa atin po ngayon yung presidente. Humingi siya ng permiso, ng letter. Sinabi niya na yung letter na yun, permission para patayin, para dakpin, ikulong, patayin ang lahat ng Kristiyano. Hindi po sa Jerusalem, sa ibang lugar. Sa ano po, sa Damascus, o Damascus sa Tagalog. At ito po, nung sinearch ko po gaano kalayo po ito, sabi about 240 to 280 kilometers. Parang pabagyo na po, di ba? 255 po yun. Pag sa NLEX, nakikita mo, di ba? O kaya pa, sabi po nung sinearch ko, madali po kay AI, no? Pagka tinanong mo pwede daw pong sa Vigan, Ilocos Sur, o kaya naman sa Naga, Camarines Sur. Ganun daw po yung layo. At baka akala po natin, meron na pong bus po nun. Wala po. It's either maglakad ka o sumakay ka sa asno. At it will took him, asno po, donkey. It will take him 7 to 10 days. 7 hanggang 10 araw para makarating po sa Damasco. Imagine nyo po yung dedication niya para ano po? Patayin yung mga Kristiyano. Ganun po siya ka-dedicated sa inaakala niyang tamang ginagawa niya. Ganun po yung zeal, yung pagiging zealous niya. By the opening of chapter 9, Saul is no longer content with persecuting believers in Jerusalem. Hindi siya kontento Parang konti lang yung nape-persecute, yung nauusig natin dito. Lipat tayo sa ibang lugar. Balita ko marami daw Kristiyano sa Damasco. Punta nga po siya doon. At ang pakay niya, dakpin yung lahat ng mga naniniwala kay Jesus. Armed with authority from the high priest, he travels approximately 150 miles to Damascus to arrest Christians and bring them back in chains. Yun yung pakay niya. Pero hindi niya alam, along the way, mga kapatid, kakatagpuin na siya ng Panginoong Jesus. Along the way, wala pa po siya doon sa Damasco, kinatagpo po siya ng Panginoon. Tignan po natin to. Christ confronts the enemy. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco.
Hindi po biro ang paglalakbay niya. Aabutin siya ng 10 araw, maximum. At nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sa English po, Saul, Saul, why are you persecuting me? Nakita niyo po, inulit po ng Panginoong Hesus yung kanyang pangalan. Nagbigay po siya ng emphasis doon sa ginagawa ni Saulo na pag-uusig. Sa totoo lamang po, mga kapatid, 7 to 10 days, hindi niyo naman hinahanap si Jesus. Tama po ba? Ang pakay niya po doon, dakpin, alipinin at patayin po ang mga Kristiyano. Iba yung mission niya. Pero anong mission ng Panginoong Hesus? Katagpuin siya. Sa ating pong mga buhay, mga kapatid, katulad ni Pablo, we are on that road, mga kapatid. We are on that road. At kinatagpo po tayo ng Panginoon. Ang maganda po kay Pablo, nung narinig niya yung tinig ng Panginoon, tumugon siya. Tumugon po si Pablo. At ano pong tugon niya? Sabi niya po in verse 5, sino kayo, Panginoon? Tingnan niyo po ha. Ang ganda po ng tanong ni Saul eh. Ano pong tanong niya? Sino kayo? Pwedeng matapos po doon, tama? Pero sinabi niya, sino kayo? Panginoon. Alam niyang Panginoon. Yung kumatagpo sa kanya because it is supernatural. Merong maliwanag, kumislap, na talagang nakakabulag na liwanag. Alam niyang Panginoon, pero hindi niya alam kung sinong Panginoon. Sino kayo, Panginoon? Anong tugon ng Panginoong Hesus? Ako, si Jesus, ang iyong inuusig. Imagine niyo po, nung narinig ni Pablo, ni Saul, yung mga salitang, ako, si Jesus, ang iyong inuusig. Hindi ba't parang sinampal po si Pablo sa magkabilang pisngi? Na yung grupo ng mga taong naniniwala kay Jesus na inuusig mo, nagpakita sa iyo at tinatagpo ka. Tignan po natin, number 1, Saul's rebellion was exposed. Sabi po nung verse 1, Luke describes him as still breathing threats and murder. Kumbaga, ang buhay niya, yung kanyang lakas, atensyon, effort, yung mindset, yung perspective, nakatuon na lamang sa pag-uusig sa mga Kristiyano. Yun lang, yung pakay niya. Kumbaga, pag tinanong mo si Saul, para kanino ka bumabangon? Parang ano po, no, Nescafe. Para dun po, para patayin at dakpin ang lahat ng mga Kristiyano. Yun yung motivation niya. Yun yung intention niya. Sabi nga po, yung hatred ni Saul sa mga Kristiyano had become the defining characteristic of his life. Hinayaan niya po na ang maging identity niya ay yung galit at inis niya sa mga Kristiyano. Pray na po muna tayo saglit. Minsan ganyan po yung identity natin eh. Hinahayaan po natin na yung identity natin ay magmula doon sa mga taong galit na galit tayo. Yan po ba? Na kung saan andun na nakabase yung ating pag-uugali. Sabi po dito, nakita natin yung sincerity. Alam po ba natin yung word na yun, yung pagiging sincere? Maganda yung word, tama? But you can be sincerely wrong. Kahit na gaano ka pa ka-sincere, pag mali, mali. So, na-expose po yung rebellion ni Saul sa ating Panginoong Hesus. Siya po ay masipag. Tignan niyo po masipag. Merong katayuan sa buhay. First class citizen po ito, mga kapatid. In the Roman Empire, siya po ay isang Romano.
First class citizen. Hindi lang po yun, siya rin po ay isang Pariseo. Yung status niya, may position, may status, pero sa harapan ng Panginoon, burado po lahat ng iyon. Nung kinatagpo po siya ng Panginoon. At nung na-reveal, in number 2, Christ's glory was revealed immediately. May biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito po, tignan po natin, verse 4. Makita natin, ang sabi, "Why are you persecuting me?" Sa totoo lang mga kapatid, ang pinipersecute ni Pablo o ni Saul ay yung mga Kristiyano. Pwede naman sabihin ni Jesus, "Why are you persecuting my followers?" Tama? Pwede nyo naman po sabihin yun eh. Pero mas may intensity po yung sinabi niyang, "Why are you persecuting me?" Na parang yung ginawa sa mga anak ng Diyos ay ginawa na rin sa ating Panginoong Jesus. Ganun po yung gustong sabihin ni Jesus kay Pablo. Bakit mo ako inuusig? Pero hindi naman si Jesus yung sinaktan niya. Hindi naman si Jesus yung binato. Hindi naman si Jesus yung pinatay. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, bakit mo ako inuusig? At sampal po yun kay Pablo. Yung mga salitang, "Why are you persecuting me?" Pero sa atin po, it is, alam niyo po, we find comfort na yung nararamdaman natin, naiintindihan po tayo ng Panginoon. Pagkasabi niya pa lang po ng word na, "Why are you persecuting me?" Nung pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, wow, lahat ng nararamdaman ko, lahat ng nararanasan ko, Panginoon, may paki ka. Panginoon, you care for me. Na parang sa'yo ginagawa kapag inuusig ako, na kapag nasasaktan ako, sinasaktan ako ng ibang mga tao, na parang sa'yo ginagawa. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Sa mga kaaway po natin, kakatagpuin ng Panginoon at sasabihin, "Why are you persecuting me?" Sa atin po, sa bawat isa. At siya po ay nabulag. Sa tindi po ng liwanag, nabulag po siya. Tayo po, di ba, pagka titigan mo lang ng saglit yung, kunyari yung ilaw ko, di ba, magkakaroon na parang dark spot na, di ba, pagka tumingin ka. Sa kanya po, sobra sigurong liwanag po noon, to the point na nabulag po siya. Maraming tao po ngayon ay religious. Wala pong masama. Moral, yes, tama. At passionate, wala pong masama sa mga bagay na yan. Ngunit, hiwalay pa rin sa Diyos dahil hindi kayang palitan ng reliyon ang relasyon kay Kristo. Never ever in the history of humanity na napalitan ng reliyon ang ating pong relasyon sa ating Panginoong Diyos. Hindi po natin sinasabing inherently bad yung religion, because religion can make us closer to God. But the real problem po mga kapatid is yung relationship natin sa Panginoon. Kung tatanungin po tayo ngayon, mga kapatid, kamusta yung relasyon mo kay Jesus? Kayo po huwag niyo pong titigan ulit yung katabi niya. Hindi po, tayo po mga kapatid. Anong status niyo ni Jesus? Ay, mga pag sa Facebook, di ba, pag mag-my day ka, o baka, pero po ngayon, di ba, sa messenger notes, nilalagay mo yung di ba? Minsan, ang ginagawa, yung kanta, di ba? Para papakita kung anong mood mo. Kamusta po kayo ng Panginoon ngayon? Anong status niyo ni Lord? Anong status niyo po ni Lord? Growing deeper? Or medyo distant? Distant with each other? Hindi po kailanman pwedeng palitan ng reliyon ang relasyon po natin sa Panginoong Jesus. So, nung kinonfront po si Paul or si Saul, siya po ay kinatagpo ng Panginoon 180 degrees na turn from persecutor to being proclaimer. Alam niyo po mga kapatid, marami nagsasabi na natagpuan ko ang Panginoon. Tama po ba?
May mga nagsabi, alam mo, nung May 24 or February 15, may date pa po eh. Tama? Natagpuan ko ang Panginoon. Pero hindi po ba natin alam na sa buhay po natin, the road of our lives, tayo po yung kinatagpo ng Panginoon. Amen po? Amen. In our own sins and suffering, mga kapatid, tayo po ay natagpuan ng Panginoon. Kung hindi gagalaw ang Panginoon, hindi mo siya matatagpuan. Pero kaya po tayo nandito kasi one way or another, natagpuan ka ng Panginoon. Amen. Amen? Kaya, hindi po simpleng pag-attend po ito. Hindi simpleng nakarinig ka ng message po natin ngayong umaga dahil may sinasabi po ang Panginoong Yesus. Tignan po natin, Christ converts the enemy. From Christ confronts, ngayon po Christ converts. Tignan po natin. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Bago po yung verse na ito, may nauna po munang verse. Next slide po. Hinambol ng Panginoong Jesus yung nanguusig, yung persecutor. Verse 8, tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita. Imagine that moment. Pagtayo niya, hindi siya makakita. Wala siyang makita. Kaya't siya'y inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Nakarating po siya sa destination niya. Tama po? Nakarating po siya sa city of Damascus. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. 3 days po, wala siyang makita. 3 days, fasting po. Hindi lang po hindi lang po food. Tubig din. Dry fast po ito pagka ganito. 3 days po, hindi po siya kumain, hindi po siya uminom, bulag po siya. Pag bulag, hindi ka maagalaw na maayos, nasa isang pwesto ka lang, panigurado. And he is reflecting in his life. And naisip ko po, Christ breaks Saul before He builds him. Binasag muna ng Panginoong Hesus si Pablo bago po siya gamitin. Take note of that. Tayo po, kunyari magbasag ka ng plato, anong gagawin mo dyan? Tatapon mo na yun eh. Tama? Pagka may sirang gamit, anong gagawin mo? Pagka hindi na siya ka-repair, tatapon mo na eh, later on. Tama? Binasag po ng Panginoong Hesus si Pablo para po siya magamit. Kabaligtaran po yun. Sa English po, irony po yun. Ironic po yun. Babasagin, tapos gagamitin. Alam niyo po, the season of breaking ni Pablo, ayun yung naging turning point ng buhay niya para magamit siya ng Panginoon. Sa ating pong mga buhay, mga kapatid, binabasag po tayo ng Panginoon. Like it or not. Amen po ba? Parang konti po yung nagpapaano. Like it or not, binabasag ka ng Panginoon. Binabasag yung ugali natin, yung mga kasalanan natin. Dahil hindi po tayo magagamit ng Panginoon kung hindi tayo basag. Parang negative po, di ba? Pag sabi mo, basag. Pero hindi ka magagamit ng Panginoon not unless magpabasag ka sa Panginoon. Out of brokenness, marireveal yung fruit. Out of brokenness, marireveal yung power ng Diyos. Remember po yung babaeng nagbasag ng ng pabango sa harapan ng Panginoon. Kung di niya babasagin po yun, hindi lalabas yung mabangong amoy, yung aroma. Kailangan pong mabasag po, mga kapatid. Yung period ng blindness was God's gracious work of humbling him. Kasi nandito po si Pablo eh. Ang gustong gawin ng Lord, ibaba siya.
makita niya na walang saysay ang lahat ng ginawa niya. Apart from Jesus, we can do nothing, mga kapatid. Kahit na sobrang dami pa ng ari-arian po natin, sobrang taas ng pinag-aralan po natin, without Jesus in our lives, we fail. Ganun po katindi yun, mga kapatid. Kahit maabot natin ang lahat ng kayamanan sa lupa, kung wala po tayong Jesus, baliwala rin ang lahat. Pagkatapos niya pong ibaba, nag-reflect po si Saul. He called the persecutor. Si Ananias po, habang nagpe-pray po si Saul, habang siya po ay nagpe-prayer and fasting, may pine-prepare na po na tao, si Lord, para kay Saul. At ang pangalan niya po ay si Ananias. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon. I cannot imagine, mga kapatid. Alam ni Ananias kung sino si Saul. Tapos sabi ng Panginoon, pumunta ka doon. Imagine niyo po yung nararamdaman niya. Sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Tinanggal po ng Diyos ang lahat ng pagmamayabang, pagmamalaki, pagmamalabis kay Pablo at pinalitan niya po ito ng pagpapakumbaba. Tinanggal niya po lahat kay Pablo. Kagaya po natin, mga kapatid, bago po tayo gamitin sa ministry, bago po tayo gamitin sa harapan ng Panginoon, kailangan tanggalin muna lahat ng pride. Kailangan tanggalin muna lahat ng pagmamalabis, ng self-confidence. Sabi po dito, only hours earlier, oras lang ang pagitan, mga kapatid, dala-dala niya yung mensahe na dakpin at patayin, ikulong lahat ng Kristiyano. Ngayon, ang kailangan niyang gawin ay sumunod, maghintay sa response ng Panginoong Yesus. 3 days. Ano pong sabi ng Panginoon sa kanya? At dito po ako kumbaga, yung puso ko po ay sobrang overwhelmed. Ano pong sabi ng Panginoon? He is, next slide po, my chosen instrument. Imagine po, sabihin ni Jesus kay Ananias na si Saul ay hinirang niya. Chosen. Pinili. Sa isipan po ni Ananias, mga kapatid, mamamatay tao yan eh. Tama po ba? Kung tayo po mag-isip, mamamatay tao yan. Pinapatay yung mga anak mo, Panginoon. Tapos papuntahin mo ako doon, Lord. Imagine niyo po. Pero ano pong sabi ng Panginoon? He is my chosen instrument. Hinirang ko yan. Pinili ko yan. Imagine niyo po sinasabi sa atin ng Panginoon ito. You are my chosen instrument. Hindi po ba nakakataba ng puso? Na amidst or beyond sa lahat ng ginawa mo sa buhay mo, sa lahat ng pagpapasaway po natin, sa lahat ng mga pinili po natin gawin laban sa Diyos, ang sabi ng Diyos po sa atin, pinili ko yan. Amen po? Pinili po tayo ng Panginoong Diyos. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, pinili ka ng Panginoon. He knows you by your name. You are His chosen instrument. Tingnan nyo po, bago pa mag-preach si Saul ng isang sermon, bago pa po siya magtayo ng isang iglesia, bago pa po maisulat ang isang epistle, pinili na siya ng Panginoon. Ganon po katindi yun. Nandun pa lang po siya sa dati niyang buhay, pinili na siya ng Panginoon. Imagine niyo po yun. Tayo po na nasa dati po nating buhay. Tayo po na palayo sa Diyos. Tayo po na pasaway na makasalanan. Pero at that moment, hindi mo pa nakikita ang Panginoon. Hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon. Pero ang sabi niya sa iyo, pinili na kita.
Ano pang magiging excuse natin para hindi maglingkod sa Panginoon? Amen? Kung pinili niya na tayo. Amen? Christ had already claimed him. Sasabihin, akin yan. Anak ko yan. Ang sarap po, di ba? Sa pakiramdam. At siguro po, nung sinabi kay Ananias yun, nabuksan din po yung isip ni Ananias na sa harapan ng Panginoon, walang kahit yung pinakamasamang tao pa sa balat ng lupa, kaya niyang patawarin at gamiting instrumento. Amen? This beautifully demonstrates God's sovereign grace. Alam niyo po sinabi doon, hindi sinabi ng Panginoon, ito po tignan niyo po maigi. Hindi sinabi ng Panginoon na, He will become useful. Hindi niya sinabing, magagamit ko yan. Puntahan mo si Saul, magagamit ko yan. Hindi niya po sinabing ganun. Ano po sinabi niya? Puntahan mo si Saul, pinili ko yan. Nakita niyo po? Pinili, tapos na. Christ had already claimed him. Dito po sa next na slide. May dalawa pong no, hammer. Mga po dito, mga tatay, di ba? Mga mahilig magkumpuni. Kayo po, ano po pipiliin niyo po dyan? Sige po, pili po kayo mga kapatid. Sige, baka para maganda po ito Stanley di ba? Video Sino pong pipili dito? Taas po ang kamay. Huwag po kayo matakot, wala pong bayad yung pagtaas ng kamay. Dito po, sino pong pumipili? Taas ang kamay. Konti lang, bakit walang, yung iba, undecided po, undecided? Mas mura yung isa. Mas mura po to, mas mura. Pero ano po yan Stanley din po yan. Stanley din po ito. Gamit yung isa, hindi gamit. Okay, tama. Yung isa, gamit na gamit. Yung isa, hindi pa ginagamit. Bago pa, tama. Naka-stock lang. Naka-stock lang. Sa tingin niyo po, sino dito sa dalawang martilyong ito yung nakakita na ng maraming bahay? Ito po, di ba? Gamit na gamit to Ito, bago-bago pa lang. Parang ito yung, natin martilyo natin sa church. Pero makita po natin, usually, the old one. Stanley din po yan. Sinearch ko. Pero mga old model na po nila. Alam niyo po, the value was never in the hammer. Nasa gumagamit po nung martilyo. Tama po ba? Kahit gaano po kaganda itong martilyo na ito, kung hindi yan nagamit, wala po yung purpose niya. Hindi siya nagamit sa purpose niya. Ito po, parang ang pangit tignan, tama? Hindi maganda tignan, pero gamit, nagawa niya yung purpose niya. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, nung sinabi ng Panginoong Jesus na He is my chosen instrument, naisip ko po na napakasarap na tayo, para pong parang martilyo, ang gagamit yung expert, ang gagamit yung pinakamagaling na karpintero, kaysa yung gagamit bata, walang experience. Kumbaga po, kung sa musical instrument, kahit gaano po kaganda, kunyari, ito pong keyboard na ito po ay mahal na keyboard. Expensive. Roland XPS-30. Pero kahit gaano pa kamahal po yan, kung walang gagamit po dito, tutunog po ba ito? Baka pag tumunog po ito nang walang gumagalaw, magtakbuhan po tayo dito Pag ang gumamit po dito ay hindi marunong, pero niyo po, tinouch niya yung keys, tutunog po hindi? Tutunog. Pero makakapag-produce po ba ng magandang sound? Hindi po, di ba? Pero pag ang gumamit dyan, yung expert, yung master na musician, mapapalabas niya yung full potential ng instrument po na ito. Amen? Ang sabi ng Panginoon, you are my chosen instrument. Alam niyo po ba, hindi lalabas yung full potential natin
Not unless magpagamit po tayo sa Panginoon. Amen? Never lalabas po yung full potential na binigay sa atin ng Panginoon, not unless magpagamit tayo sa Kanya. Lumabas lang yung full potential ni Paul nung nagpagamit na siya sa Panginoon. Amen? Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, magpagamit ka na. Sa Panginoon, ha? Hindi sa ibang tao. Sa Panginoon, magpagamit na tayo. As a believer, mga kapatid, ang bawat mananampalataya ay naligtas sa kasalanan at naligtas para sa layunin ng Diyos. Many believers struggle because they define themselves by their past. Madalas po ganito mga Kristiyano, kahit na tumanggap na sa Panginoon, they define themselves with their past. Na ganito lang ako, mahina ako, hindi ko kaya yan, mahirap para sa akin yan. Sinabi nga ng Panginoon, pinili ka niya eh. Ibig sabihin, may nakita ang potensyal ng Panginoon sa'yo. Bakit kanya pinili? Tama? Kaya walang lugar po yung sa sarili po natin, yung self-pity. Mga kapatid, na mahina ako, di ko kaya yan. For when we are weak, then we are strong. For when I am weak, I am strong. Sabi po yan ni Pablo. God defines His children by His grace. Sabi po dito, your past may explain you, but it does not determine your future. Ang future po natin, hindi hawak ng asawa po natin, hindi hawak ng kapatid mo, hindi hawak ng magulang mo. Ang future mo ay hawak ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Nasa kanyang mga kamay. Yung kay Saul, hindi natapos yung istorya niya nung dinakip niya yung mga Kristiyano. Hindi pa doon natapos. Doon pa lang nagsisimula yung kanyang istorya. And lastly, number 3. Una po, Christ confronts, Christ converts, and Christ commissions. Tatlong si po yan ha. Confront, converts, and commission. The enemy. Tingnan niyo po, pumunta nga si Ananias, masunurin po to ha, si Ananias, sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo. Imagine niyo po yun. Sabi niya po, kapatid na Saulo. Brother. Imagine niyo po, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagbakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Gumamit po ang Panginoong Hesus ng tao para alalayan po si Pablo. At ang sabi po ng taong ito, brother, kapatid. Bago po siya pumunta doon, nakikipag-ano pa siya sa Panginoon eh. Pag-usap pa siya, Lord, pupuntahan ko ang utos, ang dala-dala niyang letter patayin at takbayin. Paano pagka pinatay ako doon? Hindi po. Pagkasalubong niya, pagkakita niya kay Pablo, ang tawag niya kapatid na Saul. Brother Saul. Imagine po yung power ng moment po na yung mga kapatid. Yung greatest enemy ng Christianity, winelcome sa family. Imagine niyo po ganito, yung pinamortal mong kaaway, ito na lang po, para maintindihan po natin, in our own terms, yung pinakaayaw mong tao, mortal mong kaaway, kagalit mo, kaya naiinis ka. Tatawagin mong, sister. Brother. Pero kaya sabihin po ni Ananias, kaaway ng Christianity, ang sabi po ni Ananias, brother, sino po tayo para manghusga, mga kapatid? Kung sinong kapatid natin at hindi. Kung nilinis na rin po siya ng banal na dugo ng Panginoon. Kung tayo po na makasalanan nilinis ang Panginoon at bilang mga anak niya, sino po tayo para, sabi nga po, yung Gen Z term, i-gatekeep, di ba? Yung Christianity. Na parang
Minsan ganun po tayo eh. Ayaw ko yung maligtas. Hindi ko yan sharean. Inis na inis ako dyan eh. Sino po tayo para may paikot pa ng mata eh. Sinira mo na lahat kasi ka-vibes mo eh, no? Pero yung isang tao na sinasabi ng Lord na, share mo naman yan. Ayaw mong sharean? Ayaw mong sharean? Pero ano pong sabi ni Ananias? Kapatid na Saulo. Brother. Mahirap po yun, pero kaya niyang gawin. Bakit? Para sa Panginoon. Amen? Kung ikaw lang sa sarili mo, hindi mo kaya yun eh. Tama po ba? Pero para sa Panginoon. And then, Saul was sent into God's mission. After that, kung siya, ang mission niya, patayin, ngayon naman, ang mission niya, iproklama ang salita ng Panginoon. Meron pong isang lalaki, ang pangalan niya po ay Nicky Cruz. Isa po siyang Puerto Rican. Next slide po. At siya po ay lumaki sa isang abusive na tahanan. At nung siya po ay nasa New York, he became one of the leader ng isa sa mga violenteng gang sa New York. Ang pangalan po ng gang nila ay Mau Maus in the late 1950s. Siya po ay kilala, kung i-search nyo po, pwede nyo pong i-fact check po ngayon, i-search nyo po kung sino siya. Siya po ay notorious at kilala bilang sa mga gang war, talagang pumapatay, talagang marami po siyang pinatay, binugbog, mga assaults. And marami pong mga taong ang naniniwala during that time na maaaring yung i-spend niya yung buhay niya, it's either mamatay siya sa streets o makulong po siya sa bilangguan. Ngayon, may isang preacher, ang pangalan niya po ay si David Wilkerson. Ito po si David Wilkerson. Ang pioneering goal niya sa buhay, ang primary goal niya is i-share ang gospel sa mga pinaka-violent na lalaki sa lugar nila. At isa na nga po doon si Nicky Cruz. Natagpuan niya po, nag-meet sila ni Nicky Cruz. Ang una pong sinabi ni David kay Nicky, Jesus loves you. Ikaw po, notorious kang gangster. Gangster ka. Tapos may darating sa'yo, preacher, pastor, sasabihin sa'yo, Jesus loves you. Ano pong unang natural na mo? Tawanan mo lang, di ba? At gano'n nga po yung ginawa ni Nicky. Tinawanan niya lang po. Minak niya pa nga po si David. Pero ito po yung kasunod na sinabi ni David. Sabi niya po, Tagalogin ko na lang po. Pwede mo kung, sabihin natin, katayin, chop-chopin into pieces. Ngayon din. And all my remains will still say, Jesus loves you. Harap-harapan, sinabi niya po kay Nicky, kahit ngayon din, tagain mo ko, chop-chopin mo ako, putulin mo yung aking katawan. But all these pieces would still say, Jesus loves you. Doon po napahinto si Nicky Cruz. Nagulat po siya. Kasi, hindi niya naman po kilala yun eh. Tama? Wala po silang connection. Wala po silang relationship. Handang mamatay ito? Para saan? At doon po siya na-curious. And that was the turning point ng buhay niya. And eventually, sinuko niya po yung buhay niya sa Panginoong Yesus. This notorious gangster, sinuko niya yung buhay niya sa Panginoong Yesus. At alam niyo pong ginawa niya? Nag-travel po siya around the world para i-share yung gospel. Truth, ano po to real life story po ito, mga kapatid. At I think mga
nakapagsalita po siya sa at least 50 million na tao in his 30 years as an evangelist. Marami pong naligtas sa buhay at may ministry po siya. May ministry po siya na parang child and teen challenge na kung saan ano po siya, rehabilitation ng mga drug addicts at iba't iba pa pong mga kinasasangkutan ng mga kabataan. Ganun po yung naging ministry niya. Pero kung walang David Wilkerson, wala pong Nicky Cruz na nabago. Amen? To the point na nagkaroon po ng movie. Sinearch ko po eh. Ayun po, ito po yung movie eh. Ano po muna siya, gumawa po muna ng story, ng autobiography, si David Wilkerson. Ang title po ng book ay The Cross and the Switchblade. And then in 1970s, nagkaroon po ng ng book po si Nicky Cruz na yung Run, Baby, Run. Na later on, in 1998, ay naging pelikula po. Meron po talagang pelikula po nito. At ang sinasabi po sa atin dito, ito pong nakita ko po doon, kung walang David, walang Nicky. Nakita niyo po? Sino po yung taong nag-akay sa atin sa Panginoong Hesus? Natatandaan niyo pa po ba? Yung taong nag-share sa iyo ng gospel. Natatandaan niyo pa po ba? Hindi naman natin binibigyan ng sabihin natin ng sobrang karangalan, but appreciate them. Those people na nag-effort para maibigay sa'yo at marinig mo yung gospel. As a believer, mga kapatid, ang tunay na pagtanggap, yung conversion, ay laging nagpapakita ng pagbabago ng direksyon. Hindi man tayo maging katulad ni Apostol Pablo, hindi man ngayon halos wala naman pong threat sa buhay po natin, tama? Dahil sa ating pananampalataya. Kumbaga, kung ikukumpara yung buhay po ng mga Kristiyano noon at buhay po natin ngayon, yes, may mga mahirap na moments po tayo, pero hindi siya katulad nung moment nila na kailangan po nilang magtago para lang po sila ay makapagsamba. Tayo po, we are free to do it. Pag po nating i-neglect yung bagay po na yun. Appreciate those things. Ngunit ang lahat ng mananampalataya ay tinawag upang maging tapat na patotoo ni Kristo. Be faithful, mga kapatid. Sabi niyo nga po sa katabi niyo, be faithful. Be faithful. Yan, conclusion na po. Praise God, di ba? Ang pagtanggap ni Saul ay nagpapaalala sa atin, pakinggan niyo po maigi, mga kapatid. Baka tayo po, sinasabi natin, hindi ka na kaya ng Panginoong Hesus. Sobrang sama ng ugali mo. Sobrang dilim ng kahapon mo. Pero sabi po dito, walang pusong matigas, walang nakaraang madilim, at walang makasalanang hindi maaring maabot ng biyaya ng Diyos. Kahit gaano pa tayo makasalanan, kahit gaano pa natin sabihin na kaya natin mag-isa, na tayo po ay hindi susunod sa Panginoon, o kaya naman tayo ay nahihiya na lumapit sa Panginoon, tandaan po natin, lahat ay kayang abutin ang biyaya ng Panginoon. The greatest enemy of Christ, in that time, mga kapatid, which is si Saul or si Paul, become one of his greatest warriors. Kaya yung taong ayaw nating sharean dahil naiinis tayo o nagagalit tayo o kaaway natin, baka kaya pala nilagay ng Panginoon yan sa buhay natin kasi gagamitin niya yan. At gagamitin niya ng matindi pa. Sometimes, or most of the time, sa mga taong minsang naging kaaway ng pananampalataya natin, sila pa yung gagamitin ng Panginoon. Pero tandaan po natin, walang Nicky kung walang David. Baka ikaw yung tulay para po makarinig siya ng salita ng Panginoon. The same Christ who stopped Saul on the road to Damascus still meets sinners today, transforming enemies into devoted followers and ordinary believers into faithful servants for His glory. Lahat po ng ginagawa natin, it is all for the glory of the Lord.
At habang tayo po ay umaawit, it is only through the goodness of our Lord. Kaya po tayo nakakapaglingkod. Alam niyo po, napakabigat po nung chorus po nung kanta natin. Ang chorus po, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Doon pa lang po di ba? People may fail us. People may betray us. Pero ang Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Amen? Hindi niya tayo tatraydorin. He will not betray us. Sabi po doon, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Yung pangalawa po, O Diyos, di kita bibiguin. Uwe. Di ba? Ulitin ko po. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Totoo po ba? Baka ba, bago pa po tayo pumunta dito, nabigo na po natin ng Panginoon eh. Baka bago pa po tayo pumunta. Kaya mabigat po yung salita pong iyon. Kapag kinakanta po natin siya, Lord, ikaw lamang yung nagtiwala sa akin. And then may response agad, Lord, di kita bibiguin. Ano pa po? Magtatapat sa'yo. Ano po yung pangalawa? Maglilingkod. So, faithfulness po muna bago service. Magtatapat, tapos maglilingkod. Bakit po? Dahil saan? Dahil lamang sa kabutihan ng Diyos. Remember the times, mga kapatid, na nabigo natin ang Panginoon. Na ang sinunod po natin yung sarili nating kagustuhan at yung hindi yung kagustuhan ng Panginoon. Remember those times. Just like Saul. Ang sinunod niya lang po yung kagustuhan niya eh. Hindi yung kagustuhan ng Panginoon. Pero, ang maganda po dito, nung nakilala niya ang Panginoon, wala nang bawian, wala nang atrasan, hindi na siya tumingin sa likod, dire-diretso na po siya. Dire-diretso na po siya. Sana ganun din po tayo mga kapatid. Alam ko po may mga times na darating lahat po tayo dito, walang exempted. May times na mabibigo po natin ang Panginoon. Amen. May times na masasaktan po natin ang Panginoon. Pero sana po hindi yun yung maging dahilan para tayo ay huminto, tumigil sa paglilingkod sa Kanya.